Ngayong araw mga mare, pupunta tayo ng Jollibee. Ito ang kauna-unahan na makakasama natin mga bata sa Jollibee at tiyak na matutuwa sila. Aminin natin ang Jollibee isa sa mga pangarap nating kainan noon. Kaya mga mare, maagang maaga pa lang ay nagagayak na ang mga bata dahil excited talaga sila. At nagpapasalamat po kami kay Lord dahil may binigay siyang instrumento para matupad namin yung madala namin yung mga bata sa Jollibee. Salamat po sa inyo, Ma'am Casey, at alam ko pong nanonood po kayo. At pasensya na rin po kung natagalan. At ayun nga mga mare, pagkatapos maligo ng mga bata at nakapagdamit na rin sila, sinusuklayan ko na. At tingnan nyo naman itong magpinsan, napaka-sweet naman. Ang sarap ng pagmasdan ng ganitong mga bata na nagtutulungan para mapabilis yung mga gawain. At eto naman pamangking kong isa ay tapos na rin. At siya naman ang naglotion sa nakababata niyang kapatid. Pagkatapos yan nga mga mare ay umalis na rin tayo. Hindi pala mga mare makakasama sila tatay saka sila mama. Dahil nga si mama ay nagpapagaling pa at si tatay naman ayaw naman sumama. Kaya ang sabi ko magte-take out na lang kami. Sumama pala si tatay kasi nga yung pamangkin ko ay nakasapatos. Dahil nga mga mare madaling araw pa lang ay high tide na talaga. At ayun nga mga mare, naglakad na lang tayo kasi malapit naman yung bahay nila tita sa kanto na sasakyan natin ng jeep. At ayun nga mga mare, naghahabang na tayo ng jeep. Mga ilang minuto rin tayo mga mare nagantay bago tayo makahanap talaga ng jeep na sasakyan natin papunta ng bayan. Kaya buti na lang talaga may dumating na jeep na tamang-tama lang sa atin. Kasyang-kasya tayo mga mare. Di mo pala mga mare yung kasamahan natin mga bata. Dahil nga gustong-gusto din namin na maranasan nilang kumain sa Jollibee. At ayun nga mga mare, nakababa na tayo. Dumiretso pala tayo mga mare sa simbahan para magdasal at magpasalamat kay Lord sa lahat ng blessing na natatanggap natin. Pagkatapos nga namin magdasal ay pumunta naman na tayo dito sa Jollibee dahil mga bata wala pang almusal. Nagpandesal lang sila at kape. Kaya talagang gutom na sila kaya naman pumunta na tayo rito. At ayun na nga mga mare, naka-order na tayo. Nakakatuwa nga sila mga mare pagmasdan. At ayun na nga, tamang kain na lang sila. Sabi nga namin kumain sila ng kumain. Yung binili pala natin mga mare, spaghetti, fries, burger, saka isang bucket ng chicken. Dahil hindi talaga mawawala ang chicken at spaghetti. At may kasama na rin siyang drinks mga mare, dapat nga ice cream kaso wala daw. Kaya ayan, nagsisimula na kaming kumain. Sa totoo lang mga mare, habang nandito kami, natutuwa talaga kami. Kasi napakasaya nilang pagmasdan na lalo na kapag tumatawa sila. Alam kong malayo pa tayo mga mare, pero kahit papano malayo na. Kasi dati hindi naman namin to naranasan. Kaya talagang pinaparanas namin din sa kanila. Kaya maraming salamat po sa nag-sponsor nito. Tuwang-tuwa po talaga yung mga bata. Sayang nga lang hindi nakasama sila tatay saka sila mama at tita. Pero next time pagkakain ulit tayo sasama na natin sila. Ngayon kasi talaga mga mare kailangan ni mamang gumaling. At ayun ngayon kapatid ko namimili pa ng manok. At buti na lang nga mga mare, tamang-tama lang yung napagpestuhan namin maliwanag. Saka sama-sama kami kaya nakikita ko yung mga ngiti nila. Alam namin para sa iba napakalit lang nitong bagay pero sa amin ay napakalaking bagay nito. Nung mga bata kasi kami, isa to sa mga pangarap naming makainan. Kaso, ni minsan hindi kami nakapasok dito bilang family bonding. Pero naiintindihan naman namin kasi kailangan kumayad ng mga magulang namin. Saka ang akala namin mga mayaman lang pwede kumain dito. Kaya tuwing mamimili kami, tamang tanaw lang kami sa labas. Naalala ko nga noon, iniinggit ako ng kapatid ko, pumasok daw sila sa Jollibee. Kumain daw sila, kaya naman nagtampo ako at tinanong ko kay mama ba't di ako sinama. Tapos nagtawanan sila, sabi nila naka-CR lang daw sila. Kaya natawa na lang din ako, akala ko naman totoo. Pero mula nung araw na yun hanggang ngayon, hindi ko yung nakakalimutan. Kaya labis talaga ang tuwa ko kapag nakikita ko yung mga bata. Alam kong hindi to mamahaling kainan pero alam kong tatatak to sa kanilang isipan. Simple man pero nakakatuwa dahil na-appreciate nila. Kaya tingnan mo yung pamangkin ko, tuwang-tuwa sa spaghetti niya. At etong isa namang pamangkin ko ay nakikisawsaw pa.
Bilang tita nila, masarap sa pakiramdam na nakikita silang masaya. At eto nga, napagtripan ko pa sila. Sabi ko picture pero video talaga, kaya natawa sila. Kaya pagtapos nun mga mare, hindi na ako pinansit, kanya-kanya silang kain. Naway lalo pa tayong pagpalain para maparanas namin yung mga dapat iparanas sa kanila. Kasi bilang mga bata, deserve nila yon. Yung mga hindi namin naranasan noon, mga pangarap lang namin dati, gusto namin iparanas sa kanila. Kasi bago kami naging matanda, naging bata rin kami. Isa sa mga paslit na makaranas makakain sa Jollibee, aminin nyo. Ganon din kayo. Tapos ang nakakatuwa lang ngayon, pwede nyo nang kainin kahit anong gusto nyo. Yung tipong kaya nyo rin magpa-deliver sa bahay nyo. Yung dating pangarap mo, sa wakas natupad na. Kaya gusto na iparanas sa kanila yung the best dito sa mundo. Sakto rin nga mga mare na delay kasi tamang-tama, malapit na din yung mga pasukan nila. Kahit papano, ito ang the best na bakasyon nila ngayong taon. Sa mga nagtatanong po kung bakit nasa amin yung mga pamangkin ko, nagbakasyon lang po sila sa amin. At ngayong pasukan na nila ay uuwi na rin sila sa kanila dahil nga mag-aaral sila. Kaya talagang sinusulot na namin yung mga bawat araw. Dahil matagal-tagal ulit tayo magkikita. Kaya mamimiss yun talaga yung mga pamangkin ko sa mga vlog natin. Dahil nga mag-aaral na sila. Kaya habang may mga araw pa na pwede namin silang dalhin dito ay dinala na namin. Alam niyo mga mare, nakakatawa nga yung mga bata eh. Kasi narinig ko ba naman sinabi ng isa kong pamangkin, alam niyo ba nag-Jollibee kami? O diba, napakasimple lang na bagay pero napakalakas ng impact sa kanila. Yung tipong makakasabay na sila kapag may kwentuhan yung mga klase nila. Dahil naranasan na nila mang Jollibee. Kasi kami mga mare dati pag nagkakwentuhan yung mga klase ko, hindi ako makarelate. Paano ako mga mare makakarelate kung hindi ko naman alam lasa ng chicken sa Jollibee? Kailan lang ako nakapasok dito at bilang pa sa daliri ko. Kaya nga nung pumasok kami kanina, parang nagbalik tanaw ako. Kasi habang pinagmamasdan ko sila, naalala ko yung panahon na bata ako. Na isa lang din akong paslit na nangangarap noon. Siguro kung dinala kami dito nila mama, tuwang-tuwa ako. Pero sabi ko nga, naiintindihan namin yung sitwasyon namin. Hindi man natin naranasan noon, alam kong mararanasan pa natin to ng maraming beses. At least ngayon, kaya na natin to maranasan. Dahil nabigyan tayo ng pagkakataon, yun naman ang importante. Kaya sa mga tao nagre-reklamo, huwag kang magre-reklamo. Sa kung anong meron ka, malay mo kung anong meron ka ay pangarap din ng iba. Dapat matuto tayong makontento at magpasalamat. Palagi mong iisipin na maswerte ka. Kung tingin mo masungit sa'yo ang mundo, lagi mo namang isipin na meron bang mas napapagod sa'yo. Kapag ganun yung magiging mindset mo, hindi ka mahihirapan. Kahit simpleng bagay, ma-appreciate mo. At eto nga pamangkin ko, may patuhog-tuhog pa ng chicken niya. At ayun nga mga mare, malapit nang maubos. At eto nga pamangkin ko, nahiya pa. Nahiya pa talaga siya, akala mo hindi sanay sa camera. At ayun nga, nakatinidor pa si Mayora. Natawa nga ako sa mga bata na to, inilagay ng pamangkin ko yung ulam niya, tapos sabi niya pinalalagay lang. Akala naman ng kapatid ko, binibigay sa kanya, kaya natatawa sila. May pagkaloko-loko rin kasi itong pamangkin ko to, kaya napagtitripan yung tita niya. Kaya yung tita naman niya, tawang-tawa. At eto naman pamangkin ko, tamang kain lang sa gilid. Pero ang totoo niyan mga mare, nanginginig na kami sa lamig kasi nga malapit tayo sa aircon. At tingnan niyo naman tong apo ko, nakapost pa, akala niya siguro picture. Nakakatuwa nga lang din isipin mga mare na nakaraan nasa bukid tayo. Tapos ngayon nasa may aircon na tayo. Maging kami din mga mare, hindi namin to naiisip na kaya na namin tong gawin. Kaya sa mga taong nawawala na ng pag-asa dyan, magtitiwala lang po kayo. At patuloy kayong lumaban. Kasi lubak-lubak man yung pinagdadaanan natin ngayon, darating yung araw magiging patag din yan. At aayon din ang mundo para sa atin. Kasi sa totoo lang mga mare, ganun yung ginawa namin. Maraming beses na namin gustong sumuko. Kasi sabi nga, 2 beses lang pwede mong pagpilian kapag napapagod ka na. Una, ang sumuko at pangalawa ang lumaban. Pero sabi nga, wag natin piliin ang pagsuko. Kahit yun ang pinakamading dapat natin gawin. Dahil kapag sumuko ka, tinuldukan mo na yung mga pangarap mo na gusto mong matupad. Pero kapag lumaban ka, kahit mahirap, alam mo may patutunguhan. Dahil wala namang masama kung susubukan para wala tayong pagsisihan. Siguro nga mga mare, kung sumuko kami nun, hindi namin kayo makikilala. Pero napatunayan namin na sa tamang proseso lang talagang lahat ng bagay dito sa mundo. Huwag tayong mainip dahil makakarating din tayo sa mga gusto natin marating. Kaya tiwala lang mga mare, kaya niyo yan.
At ayun na nga mga mare, tapos na tayong kumain. At eto nga ang kapatid ko, yung mga natirang mga pagkain nilagay niya sa bag. Kumbaga, nag-sharon pa. At tingnan niyo naman tong mga bata, tuwang-tuwa sa pinanonood nila. At bago po matapos ang video na ito, salamat Lord at maraming salamat din po Ma'am Casey. Ingat po kayo palagi.